Good evening mga kasari, time check natin is 9:17 PM, February 17, 2026, Tuesday. So meron lang ako i-share sa inyo about sa ating GCash. For awareness lang sa mga nagji-GCash na kagaya ko, lalo sa aking mga kasari. Kahapon kasi may nagpapakasyon sa akin ng 10K. Dati ko na siyang customer sa GCash at minsan bumibili siya dito ng sigarilyo. Hindi siya taga rito sa iskinita namin. Ito kasi lugar ko ay iskinita. Nasa pangatlong iskinita yun siya nakatira. At parang naupa lang din siya. Lalaki. Ilang beses na rin siya nagpapa-GCash dito pero kahapon lang talaga yung malaking pa-GCash niya sa akin na 10K nga. Dahil nga 8,000 plus lang ang laman ng GCash ko, kaya nagpunta ako malapit dito sa amin kung saan ako nagpapa-GCash madalas cash in. Sa 1K kasi doon ay 5 pesos lang ang charge. Meron din naman ako pinapakasyon dito. Yung tinatawag na Uncle John, ATM machine yun, walang charge. Kaya lang kapag over limit ka, malaki rin ang charge. So takbo-takbo pa nga ako papunta dun sa pakash in ko, 5K. Hanggang sa pauwi ako, takbo-takbo pa ako para lang makash in ko siya ng 10K. Dahil nga yung charge ko sa 10K ay 200 pesos. Dahil yung charge ko sa 1,000, 20 pesos. Nung isi-send ko na yung pera na 10K, isi-send ko na nga sa GCash ko yung 10K. Sabi ko sa kanya, bayad muna bago ko i-send. 3 beses ko yata sinabi sa kanya pero hindi niya inaabot yung bayad. Hanggang sa dumukot siya sa wallet niya, 10,500 ang inabot niya sa akin. Bago ko nga i-send, chinya ko isa-isa lahat ng 10K niya na pera, yung tig 1,000. Okay naman yung 500, pero dun sa tig 1K niya na 10K, diskumpiyado ako. Parang may kakaiba ako naramdaman. Parang bigla akong kinabahan. Hindi nga ako sure, baka peke yung pera na binabayad niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, kuya, baka kasi napepeke ka rin, natanggap mo itong pera ay peke. Naninigurado lang ako dahil nga sira yung aking money detector. Ang tagal ko talagang inisa-isa lahat ng tig 1K niya. Pero tingin ko lang peke. Pero hindi ako sure. Nanigurado na ako. Sabi ko sa kanya, kuya, pasensya na. Kaysa manghinayang pa ako sa 200 na charge, mas manghihinayang ako kapag napeke ako ng 10K, diba? Kaya hindi ko sinend. Ugali ko kasi dito sa aking tindahan about sa GCash. Kapag mga taga rito lang sa eskinita namin, tiwala ako sa GCash. Sinisend ko na yung sa GCash kapag cash in ang transaction, kahit hindi pa inaabot yung bayad. Pero kapag hindi taga dito sa eskinita namin, bago ko i-send sa GCash, yung pa-cash in nito kukunin ko muna yung bayad. Syempre kailangan natin mag-ingat para maiwasan natin maloko. Hanggang sa umalis sila, sabi ng kasama niya sa Bisaya, nakakaintindi naman ako ng Bisaya, kahit hindi ako Bisaya. Sabi niya doon na lang tayo magpa-cash in. Bandang 3:35 PM yung nangyari yun kahapon. Hindi ko na nga na-share agad sa inyo dahil napaka-busy ko. Awareness sa akin mga kasari. Huwag tayo magpapaloko. Sabi nga nila kung walang magpapaloko, wala rin manloloko. Yung ginawa ko, nanigurado na lang ako. Kahit hindi ako sigurado sa sarili ko na peke yung pera o totoo. Meron lang talaga akong kakaibang naramdaman kahapon na sobrang kaba. Kaya talagang hindi ko tinuloy na isend yung 10K. Simula naman nung nag-GCash transact ako dito sa akin tindahan, awa naman ng Panginoon, hindi pa naman tayo na-scam o naluloko. Dahil talagang maingat ako pagdating sa GCash transaction. Pati na sa mga perang natatanggap ko dito sa akin tindahan. Yun lang mga kasari, sana nakatulong itong aking na-share sa inyo para sa mga katulad ko.